Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's weekend! Saturday morning here in Houston, Texas. May 17, 2025. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. May bagong umaga na naman na kami po ay magsamba sa iyo. Pahinga, walang trabaho. Salamat po sa aming pahinga. Rest day. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. It's Saturday morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Saturday morning na. Pahinga is real. Praise God sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. So, John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisasang anak na si Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good. So, ang sabi dyan sa salita ng Diyos, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Pag sinabi natin quiet moments, yan yung tayo ay nasa mapayapa, no? Mapayapa. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. In the name of Jesus. Salamat, Lord, at maaga na akong ginising. Maaga akong kapag-umpisa sa iyong mga salita sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo po, Panginoong Jesus. Yan, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. Welcome, ngayon ay Purple Day. Purple Day tayo ngayon, Saturday. At ngayon naman ay pipiliin na ulit ang Team Jesus members ng pagpapalain sa linggong ito. Kaya dapat ay napagpala na ninyo si Tricia. Ayan, mga ka-Team Jesus. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay May 17, 2025. At ngayon ay Sabado ng umaga. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Okay, ito ay si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Facebook viewers, joiners, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Hallelujah. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. So mabuting maaga tayo ngayon dahil dalawa ang ating live, yung mga members. At sapagkat pipili na naman tayo ng Panginoon
kung sino ang pipiliin ng banal na espiritu. Alright. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan, O King of Kings and Lord of Lords. Nandito po kami upang ikaw, Panginoong Kristo, ay aming ipakilala sa sanlibutan. Aming itaas, aming ipakilala na ikaw lamang ang Diyos na buhay. Buhay magpakailanman. Ikaw lamang ang Diyos na puno ng pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ikaw ang aming Diyos, ang aming shepherd, our great provider. Oh, hallelujah, we can trust you, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, maraming salamat sa pag-iingat niyo sa amin 24/7 sa loob ng buong linggo. Ngayon po ay sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, nakaraos. Thank you, Jesus! Hallelujah! At ngayon ay pahinga. Praise the Lord Jesus Christ sa pahinga. Hallelujah!
So, ngayon, Panginoong Diyos, nandito ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Sinusuko namin sa inyo na ikaw lamang po ang mapurihan at walang iba. Tulungan mo ang bawat isa. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya, sa presensya ng banal na Espiritu. Linisin mo kami sa aming mga isipan, sa aming mga puso, ano man ang aming mga nagawang kasalanan sa harap mo, Panginoon. Hayaan mo ang iyong kaawaan, ang aming maranasan at hindi ang iyong galit o kaya ang iyong parusa, Panginoong Diyos Ama. Dinideklara din namin na ang live na ito, dinideklara din namin na pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Jesus. Gabayan mo sila, patnubayan mo sila, katagpuan mo sila, para sa ganon sila rin ay makakaranas ng kagalakan sa puso, ng kaligayahan, ng mga pagpapalang siksik-liglig umaapaw para sa mga naniniwala sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. And sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Panginoon, ikaw po ang aming gabay. Holy Spirit, we welcome you. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, buksan mo ang aming mga isipan, aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensahe nais mong iparating, at iparating mo ang iyong mensahe sa buong sulok ng daigdig, kung sino man ang nangangailangan nito, Panginoon. We claim, Father God, souls, billions of souls, salvation of souls, sa mga taong nakakarinig sa mga salita. Ikaw po ang mangusap sa kanila, banal na Espiritu. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita. Ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified,
by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming inihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus. So ngayon ay weekend. Praise God. At tayo nakaraos sa Lunes hanggang Biyernes. At ngayon ay weekend. Pahinga is real. Okidoki. So, punta kami doon sa Woodland dahil si Tito Brian ay mag-uumpisa na ng kanyang therapy. Kailangan niya magkaroon siya ng therapy sa kanyang katawan. Okidoki. So, dito na tayo sa Philippians, no? Tapos na tayo sa, ano ba tayo? Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. So, let us run the race, mga ka-Team Jesus. Run the race. Huwag nating putulin. Sabi dito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. Ayan. So, yun ang ating dapat gawin. Forget the past and move forward, mga ka-Team Jesus. At mag-focus tayo at ang ating focus ay ang langit. Yan, yung langit. Kaya ang ating investment, mga ka-Team Jesus, ay dapat ay nasa langit. Ayan. So, kung alam nyo ba na kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu at sumusunod tayo, yes, Holy Spirit, yung conviction ng Holy Spirit, kagaya halimbawa, yung kailan ba yun na ako ay na-late sapagkat wala kaming mabuting tulog at si Tito Bryant ay ginulo ng demonyo na hindi siya makatulog kasi nagsasara yung kanyang nostril. Hindi siya makahinga, kaya hindi siya makatulog, mga ka-Team Jesus. At in-appreciate ng banal na Espiritu ang inyong pagparito at sa halip na pumili kayong huwag na lang mag-join sa live natin dahil mayroon pa kayong gagawin, may mga ganito kayong appointments at iba pa, pero pinili ninyong dito kayo sa ating live at makinig sa salita ng Diyos. So, kayo ay naging Mary sa halip na si Martha. So, yun lang ang kailangan ng ating Panginoong Hesukristo, ang makinig sa kanyang salita. At, ayun, ang sabi ng Holy Spirit, pagpalain mo sila. Yes, Holy Spirit. Hindi ko na tinanong, ganito. Yan, pagpalain mo sila. At, yun nga, no? Pinagpala kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi namin inasahan, kagabi lang ay natanggap namin yung galing sa Shell Point. Parang refund ba nila ba? Kasi yung nabili ang bahay kasama doon sa bayad ng payoff. Ang insurance, ang escrow, ang insurance noon sa buong taon. Kasama yun January, February, March. Hanggang April lang ang dapat nating bayaran sa insurance ng bahay ng Diyos doon sa Brindisi. Ibuo man yun ang pagdidak noon nila. So, mayroon tayong refund. So, tumawag si Tito Bryant doon like, I think 2 weeks ago, at ang sabi nung Shell Point, you have the refund, at ang refund na yan ay siguro mga $34 ang refund. Sabi ko, $34? Akala ko ba buong taon niya na kinunan ng insurance? Ayan. I don't know, $34 lang. Pero nung kahapon, kagabi pala, na natanggap namin, may natanggap kaming cheque. At ang cheque doon ay galing sa Shell Point. At ang laman doon ay $546 something.
Oh. Ang in-expect lang namin na check sa kanila ay $34 kasi yun ang sabi na refund. Sabi ko, $34, okay lang yan. At least, may $34 o makadagdag pa yan sa ministry. Pero, ano ang binalik ng Panginoong Hesus nung sinabi ng banal na Espiritu, i-share mo yung dyan, blessings, ang napadala ko kay Sharon dahil meron pang ibang mga bayarin ay 400. Magkano yung Sharon? 400 plus ba yun? Ngayon, ang binalik ng Panginoong Kristo ay 540. So, mayroon pa kaming extra na 100. At yung 100 na yun ay gagamitin namin yun dahil weekend ngayon. So, lalabas kami at kakain kami, mag-enjoy kami sa aming weekend, magluluto, dahil Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, nagluluto ako para kay Tito Bryant, no? Dahil kawawa nga siya. So ngayon ay libre kami, mayroon kaming $100 na pwede namin gastusin at kumain kami sa labas, mag-enjoy kami sa labas. Ganon lang yon. Magpapala ang ating Panginoong Jesucristo kapag tayo ay sumunod sa kanyang kalooban kung sinabi niyang pagpalain mo ang kapatid na ito. Magkano, Lord? Ito, okay. Wala nang pag-aalinlangan kung magkano. Pagpapalain mo, yes, Lord. To God be the glory. Sumunod ka lang, hindi mo alam kung paano ka pagpapalain. Halimbawa, ikaw, pinagpapala mo sino ba ngayon? Si Tricia. Si Tricia ngayon ang napili ng Holy Spirit yung last Saturday hanggang ngayon dahil hindi pa naman tayo nagpili. At nung Sunday, halimbawa, or Monday ay pinagpala mo si Tricia ng 50 pesos. Kasi yun lang yung available na pera mo, pero ang sabi ng Holy Spirit, i-send mo yan kay Tricia. Hindi mo alam na isa ka dito sa pinagpala ng ating Panginoong Jesucristo at nakatanggap ka ng 500 pesos. So, ang iyong 50 pesos ay ginawang 500 pesos ng Diyos kasi sumunod ka sa kanyang kalooban. Diba? To God be the glory. Ayan yun mga ka-Team Jesus. Kapag piliin natin si Panginoong Hesus, sabi niya sa salita niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano nangyari? Dahil inuna ninyo ang Bible study. So, last April, asa na yun Sharon? Ang mga perfect attendance at saka early birds. Di ba? Magkano yun, Sharon? Meron kayong 500 plus ba yun? Na love gift? Hindi man ninyo yan inaasahan na nabigyan na kayo ng inyong pagpapala nung magpumunta kayo kung may attendance kayo, may nag-share kayo ng reflection nyo. Binigyan kayo ng pagpapala ng Diyos. Di ba? So, yun ang dyan. Yun ang mga unexpected blessings. Tingnan ninyo sila sis Lisa, nakatanggap sila si Brother Sandy, nakatanggap sila ng 2,000 pesos love gift dahil sila ay nagpabaptismo at nag-post si sis Lisa doon sa kanilang wedding anniversary. Diba? Nakatanggap sila ng 2,000 pesos. Paano yung iba dyan? Mag-wedding anniversary na ba kayo? Okay, yung mga members ng Team Jesus na kung ang kanilang mga asawa ay kasama natin dito kahit hindi sila ikinasal sa pamamagitan ng Team Jesus, ay pwede rin silang makatanggap ng love gift kung sila ay dito mag-join sila. So, ibig sabihin, husband and wife sila na kasama dito sa ating Bible study, dito sa Team Jesus. Yan. So, bigyan din natin sila ng wedding anniversary love gift mula sa taong ito. Kung sino-sino man dyan, kagaya halimbawa ni Brother Jomar at ni Sister Doreen, hindi man yan sila ikinasal dito sa pamamagitan ng Team Jesus, pero sila ay parihong nandito sa Team Jesus, kaya isama natin sila. Sino-sino pa nyo kayo dyan? Kung nag-iisa lang kayo, i-join ninyo ang inyong husband. Para sa ganoon, kapwa, pareho kayo na makakabenepisyo sa mga pagpapalang inilaan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kaanakan. At kung sino man sa inyo dyan ang nagdi-desire na magpakasal,
at may problema kayo sa financial na ito ang kailangan namin, makipag-usap na kayo. Huwag na ninyong patagalin nang sa ganoon ay makasama kayo sa pagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Team Jesus. Hallelujah! No, glory to God. Kasi mag-uumpisa na tayo mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan na mag-ready na kayo dyan at yung mga hindi pa nabaptismo dyan, magpabaptismo na kayo at ang inyong mga spiritual birthday, Team Jesus members, hindi man kayo nag-post, nakalimutan niyo ang inyong mga spiritual birthday, wag ninyo kalimutan, itatak ninyo yan sa inyong mga utak, sa inyong mga isipan, mga puso, sapagkat yun ang panahon, kahit nakalimutan nyo ang araw, buwan, yun ang araw, o kaya yung taon, ang importante ay buwan, naalala ninyo na itong buwan, dito ako kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo kayo nag-post, sayang, wala ang inyong 1,500 love gift. O sino naman kaya ang mayroong spiritual birthday sa buwan ng Mayo? Huwag ninyong kalimutan, kung kayo man ay nabaptismo na Team Jesus member, i-post niyo yan para magkaroon kayo ng love gift mula sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so dito na tayo mga ka-Team Jesus sa Philippians chapter 4 verses 1 to 9. So ito ang mga bilin ni Pablo, closing appeal to steadfastness and unity. Ayan. Tingnan ninyo ang inyong mga Biblia, chapter 4 verses 1 to 9. Okay. Kaya nga, sabi dito, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo at nasasabik akong makita kayo. Kayo ang kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. Oh, hallelujah. So, kagaya namin, kayo ang aming gantimpala at kagalakan sa paglilingkod namin kay Panginoong Hesukristo. Kung nakikita namin kayo na umuunlad ang inyong pananampalataya kay Kristo, no? Lumalawak ang inyong pananampalataya kay Kristo, yun ang aming yun mga kapatid, ang aming kaligayahan. Okay, so mag-focus kayo dyan sa inyong mga Biblia. Huwag ninyong ilagay dito ang mga messages, ang mga Bible passages, ang mga bawat chapter, bawat verses, hindi natin kailangan yan dito. Mag-focus kayo sa inyong Biblia at kung saan kayo kinakausap ng ng banal na Espiritu. Nang sa ganoon, kung kayo man ay gumawa ng inyong reflection, mayroong part doon na i-mention ninyo. Ayon sa natamaan talaga ako dito sa Bible verse na ito, na kung saan ayon dito sa Philippians chapter 4 verse ganyan. Yun nasa inyong reflection. Sabi ko sa inyo, wag ninyong gawing generalize ang inyong reflection, ang inyong pagkatuto sa salita ng Diyos. Ginagawa nyo naman ay general pa rin eh. Gawin nga ninyo saang parte kayo doon na kinausap ng ating Panginoong Hesukristo, ng banal na Espiritu. Which part? So, alimbawa, sabi mo, nasa Philippians 4, chapter 1 to Philippians chapter 4 verses 1 to 2, doon ako kinakausap ng Diyos, doon talaga ako na-rebuke nang sinabi niya, ganyan dapat. Gawin ninyong tiyak ang inyong mga ayosin nyo dyan. Yung mga nakatanggap sa akin ng mga heart, yung heart. Halimbawa, si Sis Lisa, nakatanggap siya ng heart. Yun, Sis Lisa? Ayosin mo yung maganda ang iyong reflection, Sis Lisa. Kaya lang hindi mo nabanggit ang specific na part ng pinag-uusapan kung saan doon ka kinausap ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon dapat gawin nyo. Kaya focus kayo dito sa inyong mga Biblia at lagyan ninyo yan ng mga markers na ganito, ganyan. Okay, dito na tayo. Dito tayo sa 2. Nakikiusap ako kina Budya at Sintike
na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa inyo. Tapat kong kasama sa pangangaral na tulungan mo ang mga babaeng ito. Sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama ni na Clement at ng iba pang mga manggagawa na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo, or rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Hallelujah. Dito tayo sa 5. Ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-aalala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami, buksan mo ang aming mga isipan upang maintindihan namin, maunawaan namin, at ito po ang magbibigay sa amin ng motivation, ng encouragement, ng pag-asa, na hindi kami nag-iisa. Kasama namin si Panginoong Jesucristo, kasama ka namin Banal na Espiritu, upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Hindi kami nag-iisa. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. Okay? So, anong sabi dito ni Pablo? Sabi ni Pablo dito ay, yun ang kanyang kagalakan na makita itong mga mananampalataya kay Panginoong Jesucristo, no? Ang mga kapatid kay Kristo, ang body of Christ, na makikita niya na sila ay lumalago sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Sila ay makikita niya na sila ay tumatayo na at nilalakaran ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So, makikita natin dito na mayroon siyang mga binibigkas na mga tao. So, kagaya halimbawa sa atin, sabihin natin, magkasundo-sundo kayo dyan, Sharon, Tita Jane, Sis Evelyn, Sis Leah, sino pa ba? Sis Jeanette, Sis Doreen, sila yung, di ba? Tita Jane, Sis Leah, Sis Jeanette, Sis Evelyn. Sino pa ba? Kalimutan ko. Si Doreen. At si Sharon. Sila ang ating mga Team Jesus servant leaders. Yan, no? So, sa makatuwid, mga ka-Team Jesus, kami dito na nasa ibang bansa, hindi namin nakikita kung ano man ang inyong mga sitwasyon. Ang nakakakita sa atin, nakakatanging ang Diyos, at kung sino-sino ang mga kasama natin. So, kami, ang aming mga kagalakan dito, kahit na minsan ay naghihirap, kahit si Tito Bryant, mayroon siyang nararanasan, mga ka-Team Jesus, na pagsubok sa buhay, nakasama ako, yun ang kanyang peripheral neuropathy. No? At 70% na dahil sa naranasan niyang sakit na diabetes, ay 70% na ng bahagi ng kanyang katawan ay hindi na nakakaramdam.
ang mga nerves niya, mga katim Jesus, ay unti-unti nang namamatay. Kaya kailangan niya ng therapy. So hindi mura ang therapy na ito, mga katim Jesus. More or less gagastos, o for kung cash ang aming gagamitin, ay gagastos kami ng almost $11,000, which is more than $500,000 ang gagastusin yan. At yan ay babayaran namin yan ngayon sa buong for 12 months na therapy na gagawin ni Tito Brian. See? But napakabuti ng Diyos dahil even before these things happened, nag-provide na ang Panginoon. He already provided more than enough. At ayun nga, kasi kung hindi gagawin ni Tito Brian yung therapy na yun, pinagdasal namin yan, we fasted on that, and we prayed for that. At ang sabi ng conviction ng Holy Spirit, you go to other second opinion, at ganun din ang opinion ng doktor, no, na eksperto sa sitwasyon niya. Although nagtatrabaho pa rin siya, nagda-drive siya, pero actually hindi na niya mararamdaman yung floor, okay, yung ground o yung lupa, kung yung inaapakan niya, but with the presence of the Holy Spirit in him ay nakakaraos siya, mga katim Jesus. Thank you, Lord, for all provisions. At yun na nga, nag-umpisa na ang kanyang therapy. At kung saan ay, yun na yung dahil mayroon silang history ng diabetes, no? At maaring sa kanyang diet din. Kaya nga ay as much as possible ay nilulutuan ko siya kasi sometimes doon siya kumakain siya ng mga gusto niyang kainin. Anyway, may provision naman ng Panginoon. Nagtatrabaho siya, kain siya na kung anong gusto niyang kainin. At yun nga, mga fast foods kadalasan yun. So, ito'y nakakadagdag, no? Kaya nga sabi ko, health is wealth talaga, mga katim Jesus. Dahil mahal, expensive ang masakit. Pag nagkakasakit tayo, it's very expensive kung tayo ay magkasakit. But napakabuti ng Diyos sapagkat the Lord provided for that purpose. Kaya yun ang aming gagawin. After this, ay pupunta kami every Saturday ang treatment ni Tito Brian. At mayroon din siyang treatment everyday dito sa bahay. Kailangan at 70 to 100% ang possible na maibalik, no, ang kanyang sensation, ang sensitivity ng kanyang katawan, ng kanyang mga paa, mga katim Jesus, dahil hindi niya na ma-feel ang ground, hindi niya ma-feel ang temperature ng ground, ganyan, no, kasi dahil yan sa diabetes, dahil nga yan yung mga nerves natin ay nasisira. Kaya, kailangan nating ingatan. Dati kasi yan si Tito Brian ay grabe yan ka-overweight, mga katim Jesus. Grabe ka-overweight yan si Tito Brian. At by the grace of God ay binago siya ng Panginoon. Binago siya ng Panginoon. Unti-unti niyang inaalagaan ng kanyang katawan. At nung kami na ay ikinasal ng Diyos, pinagtagpo kami. Ganyan, no? Unti-unti nagbago ang kanyang lifestyle, subalit nandoon na. So, kailangan na siyang i-therapy. So, the Lord make a way. Yung mga doktor, sila ay mga instrumento ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon ay tayo rin ay mapapagaling, mga katim Jesus. At sa pamamagitan noon ay magiging living witness tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. So kahit na ganito ang nararanasan namin dito sa Amerika, hindi madali ang buhay dito kasi Tito Brian araw-araw nagbibiyahe yan from one patient to another. Uulan, umiinit, ngayon sobrang init na dito, mga katim Jesus, pero tuloy pa rin ang trabaho niya kasi ang motivation niya is I'm doing this for the Lord. I'm doing this for the Lord. Kahit nahihirapan siya, kahit ako rin, no? I'm doing this, we are doing this for the Lord. At pag sinabi ng Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu, do this, gawin mo, yes, Lord, for the glory of God. Yan ang aming investment para sa Panginoong Jesucristo. No? So, ang kagalakan namin, mga katim Jesus, ay yung makita kayo
na lalo na ngayong darating na June, excited kami sapagkat maririnig namin, makikita namin sa live ng Facebook yung inyong mga Bible study na kayo mismo ang nag-i-initiate, kayo mismo ang kagaya ng ginagawa ko dito ba, nare-replicate ako sa pamamagitan ninyo. Kung halimbawa kayo ay magkailan ba ang Team Jesus 19, 17, nare-replicate si Tita Vits at Tito Brian sa pamamagitan ninyo. Hallelujah. So yun ang aming reward, to God be the glory, sa aming paglilingkod kay Panginoong Hesukristo. Maging kami man ay naghihirapan, maging kami man ay may mga hinaharap na mga struggle din dito. At kami rin noong Lunes, mga ka-Team Jesus, ay binangga yung sasakyan, si Baby Mercy ay nabangga. So, nagkaroon kami ng aksidente, papunta kami sa Woodland para sa kanyang therapy, ay nabangga yung sasakyan ng Diyos, ang si Mercy, no? But to God be the glory, dahil hindi kami naapektuhan, hindi kami nasaktan, hindi gumulong yung sasakyan ng Diyos, no? To God be the glory, grabe talaga ang Panginoon. Na bago kami aalis ay nagdadasal kami, angels of the Lord, we activate you in front of us, behind us, all around us, na no weapon that form against us shall prosper. Yun ang ating palaging ipinagdadasal, at anuman ang nangyayaring mga disgrasya ay inaalagaan tayo ng Diyos, iniingatan tayo ng ating Panginoong Kristo, sapagkat tayo ay kanyang mga anak, tayo ay naglilingkod sa kanya, at ang kanyang banal na espiritu ay nasa atin, at ang kanyang mga anghel ang siyang nag-iingat sa atin. Hallelujah, to God be the glory. So ganun yun, mga ka-Team Jesus, yan ang aming kagalakan, ang masunod ang kalooban ng ating Panginoong Kristo, kung anuman ang kanyang ninanais sa aming mga buhay. O hallelujah. So, kailangan tayong magdasal bago tayo umalis sa mga bahay natin. We need the covering of the blood of Jesus. We need the presence of the Holy Spirit. We need to activate the billions of angels of the Lord in front of us, behind us, on the left, on the right, all around us, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, yun, no? Ang sabi dito ni Pablo, yun ang kanyang kagalakan, na makita itong mga kapatiran, body of Christ, na kung saan lumalago sa kanilang pananampalataya. Kaya we are excited na mangyari ang Bible study, na ang Bible study na ito ay talagang intended and exclusive ng Team Jesus Ministry. Team Jesus International Ministry. Yan ang ating ministry na ating iparegister, the Lord willing. Diyan sila Tita Jane at sila Tita Jolie, sila Sharon ay mag-uumpisa na sila, magparegister sila diyan sa Philippines, sa foundation na yan, sapagkat dito rin ay mag-uumpisa na, magpa-register na rin kami sa foundation. So, pag-uusapan namin yan, no, nila ni Tita Jane, kung paano mangyayari yan, saan tayo kukuha ng bylaws, mga ganon. So, excited kami, mga ka-Team Jesus. So, ito yung sinasabi, ang mga bili ni Pablo, no, mga bili ni Pablo sa mga tagasunod ni Kristo sa body of Christ. Hallelujah. The Lord willing na kayo ay tatayo, at kagaya ni Tita Vets ay hindi ko iniisip na anong sasabihin ko, anong gagawin ko. Ay, nag-aalala naman ako, hindi ako marunong. Bakit? Ako, hindi ko ito pinag-aaralan ang mga salita ng Diyos. Basta ang sabi ng Diyos, gumising ka, ayusin mo sarili mo, okay, i-prepare mo yung live, ganito, ganyan. Akong bahala sa lahat. Yes, Holy Spirit. Ganon lang yun, mga ka-Team Jesus. So, nakikita nyo naman ako, tuloy-tuloy ang aking pananalita dito. Bakit? Sapagkat ako'y naniniwala na hindi ako ang nagsasalita, kundi ang Holy Spirit ang nagbibigay sa akin ng ideya na ganito, o magsalita ka. Ang bibig ko lang ay nagsasalita, okay, dire-diretso lang yan. Bakit? Naniniwala ako na hindi ako nagsasalita, it's the Holy Spirit. So, ganun din ang dapat na attitude meron kayo. Tandaan natin, ang takot, fear, is not of the Lord.
Hindi tayo binigyan ng Diyos ng fear, kundi binigyan na tayo ng love, binigyan niya tayo ng kagalakan, no? Confidence na kaya natin yan sapagkat tayo ay mga disipulo ni Kristo. Kaya magkaroon tayo ng tiwala sa ating mga sarili. At kung tayo man ay magkamali, okay lang yan, natural lang yan sapagkat we are, anong sabi ni Pablo? We are still on the process. We are running the race at hindi pa tayo kompleto, hindi pa tayo buo. Patuloy pa rin kahit tatanda na tayo, kahit 80 years old na tayo, kung nandito pa rin tayo sa mundo, patuloy pa rin natin na nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo hanggang sa huling yugto ng ating mga hininga na muling babawiin ng Diyos Ama ang ating mga hininga. Yun, ang ating mga espiritu ay babawiin na niya at yun, mananagot ang espiritu na yan sa harap ng Diyos Ama. Ano ang ginawa mo sa akin o para sa akin nung ikaw ay buhay pa? Kaya mag-invest tayo para sa langit at hindi para dito sa lupa. Sapagkat kung tayo ay kukunin na ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayong madala kahit na ano pa mang bagay, maging ang ating damit ay hindi natin madadala, mga alahas at iba pa. Kaya i-invest natin ang anumang meron tayo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Maghanap tayo ng mga orphans, mga widows, mga matatanda na naiwanan, na walang nag-aalaga. Tulungan natin ang mga yun ay kasama sa ating ministry, sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Okay? So, ayan sabi niya sabi niya dito sa Philippians 4 verse 4. Anong sabi sa Philippians? Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Rejoice in the Lord. Magalak kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sasabihin ko ulit, magalak kayo. Ano man ang ating mga sitwasyon at ang mga pagsubok na ating mga hinaharap, mga ka-Team Jesus, magalak pa rin tayo sapagkat mayroon tayong Diyos na pinaniniwalaan na siyang makapangyarihan sa lahat. Yan, diabetes ka lang, peripheral neuropathy ka lang. Mayroon akong Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Mayroon akong Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ganon lang yun, mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan tayong magalak. At anong sabi nun pagkatapos na maging magalak tayo, wag tayong makalimot, verse 4, kaya maaring kayo ay na-rebuke dito sa verse na ito, na magalak kayo sa Panginoon. Ulitin ko, magalak kayo. Kayo ba ay nagagalak sa ating Panginoon? O kung kayo ay nahihirapan sa mga problema ninyo, sa mga sitwasyon ninyo, wala na ang kagalakan ng Diyos. Rebuke is real. Ganon ba? So, ang inyong reflection, kung saan kayo kinausap ng banal na espiritu, yun ang kunin ninyo yung doon, kunin ninyo yung Bible verse na yan na kung saan doon talaga kayo kinausap. Yun ang sinasabi nating rema. Rema ba? Ang salita, ang pakikipag-usap ng banal na espiritu sa atin. Tapos, ang sabi niya, mas lalo pa tayong ma-rebuke nito. Sabi niya sa Philippians 4, verse 5, ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. 6, huwag kayong mag-aalala. Yan. Sa 6 tayo, sa 5, 6, and 7. Philippians 4, verses 4, 5, 6, and 7. Memorize natin yan, mga ka-Team Jesus. Ang sabi dito, sa 6. Huwag kayong mag-aalala sa anumang bagay. Ayan, rebuke is real na naman. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. 7. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip
dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ayan. So sabihin ninyo, wow, talaga Tita Bits, si Tito Brian pala ay mayroong ganyang sitwasyon. Ako, biruin mo yan, almost $11,000 ang babayaran namin ngayong araw na to kasi kailangan ng bayaran, no? On the spot. Okay? Yung pagpunta namin on the spot. Wow. Almost 600 pesos yan. No? Na babayaran namin. Pero nakikita nyo ba sa amin na kami nalungkot? Ay, wala muna tayong Bible study. Ay, hindi muna kami magpapadala ng mga kasi marami kaming babayarin. May malaking babayarin kami. Ay, ganyan. Ginawa ba namin yun? No. Bakit? Ito ang sabi sa Philippians. Philippians 4. Verses 4. Maggalak kayo sa Panginoon. Ulitin ko. Maggalak kayo sa Panginoon. So, ang sabi nito, ipakita sa lahat ang kagandahang loob. So, yung ating kabutihan, yung ating kindness, ay ipakita natin sa lahat. Sa lahat, walang exemption. Ang kabutihan, ang kindness, ang kabutihang loob, walang exemption yan. Ayoko nga yan. Kasi ganyan, no? Walang exemption. Kailangan tayong maipakita sa lahat. Ha? Kailangan tayong maipakita sa lahat na tayo ay mayroong Kristo. Na tayo ay mayroong Kristo, mga ka-Team Jesus. So, hindi nyo alam behind the scene. Kami rin ay mayroong mga kalungkutan na aming nararanasan. Lalo na si Tito Brian, na may mga pagkakataon, may mga madaling araw, may mga umaga, may mga gabi na hindi siya nakakatulog sapagkat binabother siya ng masamang espiritu sa kanyang sitwasyon. Subalit sinusunod namin ang kalooban ng Diyos, magdasal kayo, mag-fast kayo, mag-pray kayo, your sacrifice. Yes, Lord, masunod ang iyong kalooban, bigyan mo kami ng kagalakan ng aming mga puso. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Kasi, anong sabi sa salita ng Diyos, huwag kayong mag-aalala sa anumang bagay. Ganyan ang sitwasyon mo. Sabi ko kay Tito Brian, ayan na, anong tawag nun, yung disrupted siya, yung mga bothered siya, ganyan. Magdasal na tayo, mag-pray na tayo, mahal ko, ganyan, kahit pagod na ako, antok na ako, mahal ko, mag-pray na tayo. Ano ang salita ng Diyos na nasabi diyan? Ganito, ganyan. We trust the Lord. Kaya nga, during painful moments, sabi ko kay Tito Brian, mahal ko, ano sinasabi ng Diyos? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Siya ay nasa painful moments ngayon at ako rin ay I am in pain because we are one in Christ. Kung siya ay hindi nakakatulog, ako rin ay hindi nakakatulog, nadidisturbo rin ako. No? Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat may Diyos tayo. Ano sabi dito sa Philippians 4 chapter 6? Philippians chapter 6 verse 6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. See? Sa halip na tayo ay mag-alala, anong gagawin namin ito, Lord, ganito, ganyan. Sabi ni Tito Brian, kung hindi ako ma-treat, kung hindi mangyari ang therapy, ay maaring isang araw ay hindi na siya makakalakad. So, magiging lumpo siya, mag-wheelchair na siya. Hindi yan i-allow ng ating Panginoong Kristo sapagkat si Tito Brian ay ginagamit ng ating Panginoong Kristo para sa kanyang ministry. Hindi yan ang hayaan ng Diyos, no?
So, anong ginagawa namin mga ka-Team Jesus? Umaga at gabi, nandito kami. Yun ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong mag-aalala sa kahit na anong bagay, kundi ang gagawin natin, manalangin tayo. O, anong sabi dyan? Ha? Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. O, so, ilapit natin sa Diyos ang ating mga sitwasyon, ang ating mga nararanasan, ilapit natin sa Kanya. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming mga sitwasyon. Kami ay nagniniwala sa iyo, hindi kami mag-aalala sapagkat Ikaw ang aming Diyos na aming pinaniniwalaan. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Oh, hallelujah. So, yan, no, mga ka-Team Jesus. At anong sabi dito? Kung gagawin ninyo yan, ang kapayapaan, ha? Kung ginagawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. Kung gagawin natin ito, na sa halip na tayo ay mag-alboruto, galit sa mundo, wala nang kagalakan, hindi na masaya, mga ganyan, moody na, kung ano-ano na lang ginagawa, mag-inom dito, mag-ano doon, no? Para lang makalimutan ang problema. Hindi yun ang solusyon eh. Ang solusyon sa salita ng Diyos, huwag kang mag-aalala sa lahat ng bagay. Anong dapat nating gawin? No? Idulog natin sa ating Panginoong Diyos Ama ang ating sitwasyon sa pamamagitan ng ating prayer, ng ating dasal, at pasasalamat. Anong ibig sabihin nun? Natapos mo na, pinagdasal mo na, maniwala ka, pasalamatan mo ang Diyos sapagkat mayroon siyang paraan na gagawin upang sa ganoon matugunan ang iyong problema. May paraan ang Diyos. Hallelujah. So ano ngayon ang mangyayari sa iyo? 'Di ba nandoon yan sa Mateo din? Do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Madadagdagan ba? Madadagdagan ba ang iyong buhay kung ikaw ay nag-aalala? Hindi. So anong sabi ng Diyos dito? Sa pangako niya? Huwag kang mag-aalala. Kung ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay naniniwala sa kanyang mga pangako, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang magbabantay, mag-iingat sa ating mga puso nang sa ganoon ay hindi tayo mabiktima ng kaaway ng Diyos. No? Hindi tayo mabiktima sa kaaway ng Diyos. Bakit tayo mabibiktima? Kasi, sasabihin ng demonyo sa isipan natin, puso natin, wala ka ng pag-asa. Bawa si Tito Brian, wala ka ng pag-asa, Brian. 70% ng damage ng ng iyong nerve cells dahil sa neuropathy. Wala ka, hindi na nga niya madama kung mainit ba, malamig ba, no? Sa mga paa niya, ganyan. Wala ka ng pag-asa. Ganun na talaga magiging inutil ka na. So, anong mangyayari? Pag hindi mo pinagdasal yan sa Diyos, kaya ngayon, sa kasalukuyan, maraming mga nagpakamatay, maraming mga depressed, maraming nagmaoy, maraming nagwild, ganito, ano nangyari sa taong yan? Ba't nagkaganyan, no? Bakit? Kasi, wala ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga puso. Wala ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo sa kanilang mga isipan. So itong kapayapaan, pagkatapos nating isinuko sa Diyos ang ating sitwasyon, pagkatapos nating nagdasal at naniwala tayo sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng kapayapaan, yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya, na ingatan ng ating mga isipan, ng ating mga puso, na hindi tayo mabiktima sa pangboboli ng demonyo, na useless ka, walang kwenta ka, ganito, ganyan. Hindi natin yan mapapansin. Bakit? We are guarded by the peace of the Lord Jesus Christ. At ang kapayapaan na ito
ay hindi maunawaan ng mundo. Kaya sabihin ninyo, ha? Magugulat talaga? Ganyan pala sitwasyon ninyo ngayon, Tita Vits, pero hindi naman namin nararanasan, hindi naman namin nakikita sa mukha mo na may ganon kayong sitwasyon, na may ganito kayong ganyan. Bakit? Sapagkat tahimik naming binubuno, mga Ka-Team Jesus, ang aming mga pagsubok sa buhay. Tahimik naming binubuno sa harap ng presensya ng Diyos. Kasi yun ang kanyang sinabi sa salita ng Diyos. Hindi man niya sinabi na, ipamalita mo dyan sa daigdig, ipamalita mo dyan sa social media, ang iyong problema, ang iyong sitwasyon, ipamalita nyo dyan. Hindi niya sinabi. Anong sabi sa salita ng Diyos sa Philippians 4, 5, 6, 7, maggalak kayo. Sinasabi ko sa inyo, maggalak kayo. No? At maging ipakita ang kabutihang loob, ang kagandahang loob na nanggaling kay Panginoong Kristo sa lahat ng pagkakataon. Huwag mag-aalala sa anumang mga bagay, kundi anong gawin? Ilapit sa Diyos ang inyong sitwasyon sa pamamagitan ng pagdarasal na may pasasalamat sa puso, na naniniwala tayo na gagawa siya ng paraan. May gagawin siya para sa kanyang mga anak. O ngayon, ano pa ang halaga ng iyong pag-aalala? So, yung mga pag-aalala natin, mga Ka-Team Jesus, ito ay nagpapakita lamang na hindi tayo naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo naniniwala sa kanyang mga pangako, sa mga salita niya. Kaya nga, kailangan natin ng journal. Sulat natin. Ano ngayon? Ngayon ay May 17, 2025. Ang pangako ng ating Panginoong Kristo. Philippians 4, chapter 4, verses 4 to 7. Yan. Rejoice, and again, I say rejoice. No? Yung goodness ay kailangan nga ipakita natin sa lahat ng pagkakataon, kahit na nasaktan tayo, nagalit tayo, nainis tayo, siniraan tayo, niloko tayo, nandoon pa rin ang kabutihan ng Diyos sa mga puso natin, mga Ka-Team Jesus. Bakit? Kasi ang sabi niya At bakit ako mag-aalala? I am not in control of my life. We are not in control of the life of Tito Brian. You are not in control of the life of your family, of your husband, your wife, your children. We are not in control. The Lord is in control. Na kahit na yung mga bata doon sa Cebu, umuwi na si Kuya. Sinong hindi pa nakauwi dyan? Ganito, ganyan, nakauwi na ba kayo? Ano magawa ko? Wala ako dyan So, anong ginagawa namin? Sige, i-pray natin ang kanilang maayos na pag-uwi, na ang traveling mercies ng ating Panginoong Kristo ang nasa kanila, ang billions of angels ang mag-iingat sa kanila. So, nakauwi na si ganyan? Yes, praise God. Salamat sa Diyos, nakauwi ng maluwalhati, maayos po ang iyong mga kaanakan. Ganon yun, mga Ka-Team Jesus. We are not in control of our lives. It is the Lord. Nung tayo ay sumuko sa Kanya at hinayaan natin na Siya ang ating maging Diyos at tagapagligtas, isunuko natin sa Kanya ang lahat. Hindi na tayo ang nasusunod, kundi Siya. Hallelujah. No? Kaya, huwag tayong mag-aalala. Sabihin natin sa Panginoon ang ating sitwasyon. Tulungan mo ako, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ako naniniwala na may paraan kang gagawin upang makilala ka, mapurihan ang Diyos Ama. Hinayaan mo ang mga pagsubok na ito sapagkat iniisip namin na, Lord, ito ay gagawin mong living testimony sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa mga buhay namin bilang iyong mga tagasunod, bilang iyong mga alipin, bilang iyong mga alagad, bilang iyong mga servants sa iyong ministry. Ganun lang yung mga Ka-Team Jesus. Hallelujah. So kayo dyan na palaging nag-aalala,
hindi nakakatulog kasi inaalala ko ang ganyan, inaalala ko, ito ang salitang para sa inyo. Rebuke is real. Rebuke is real na naman tayo mga ka-Team Jesus. Subalit sa pamamagitan ng rebuke, doon tayo natuto na magtiwala, trust God, sa anumang ating mga sitwasyon, and let the Holy Spirit lead us in every step of the way. Oh, hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit, maraming salamat po at ikaw ay nangusap na naman sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sapagkat tinuruan mo kami, pinaalala mo sa amin na hindi kami dapat mag-alala. Na kung ano man ang aming mga sitwasyon, ay magkaroon kami ng galak sa aming mga puso kahit ano pa man ang paghihirap, ano pa man ang mga pagsubok na aming nararanasan, Father God. Ikaw po ang humahawak sa aming mga buhay. Ikaw po ang nagmamay-ari ng aming mga buhay. Maraming salamat dahil pinaalala mo sa amin na maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon kahit kami man ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hallelujah. Thank you, Father, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you na binuksan mo na naman ang aming mga isipan, binuksan mo ang aming mga puso upang maalala namin ang iyong mga pangako na sa pamamagitan ng aming mga dasal at sa pagpapasalamat namin sa iyo na may gagawin ka. You are a faithful God. You are a true God. You are a living God. You hear us, you see us, you feel us because you are alive. Hallelujah. You are alive, God, a living God. Hallelujah. Hindi kami mag-aalala kung ano man ang mangyayari sa aming mga buhay sapagkat ikaw ang humahawak sa mga buhay namin, Panginoon Diyos Ama. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat sa iyong mga paalala at kinikilala namin sa gitna ng mga pagsubok namin nararanasan namin ang iyong kapayapaan. At naiingatan niyo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na hindi kami malinlang sa mga pambubuli, sa mga panunudyo, sa mga panunukso ng kaaway mo, Panginoon Jesus. Sapagkat ikaw ay matagumpay. You are a victor. Sa makatuwid kami rin na tagasunod mo. Maging matagumpay din kami, maging victorious din kami, sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming sinusunod. Oh, hallelujah! To God be the glory, Father. Salamat po sa pagpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Gabayan mo kami, gabayan mo ang bawat isa. Patuloy po kayong kikilos ang iyong banal na Espiritu, ang kikilos sa bawat isa, Panginoon, na maranasan namin kung gaano ka kagaling, gaano ka kapuno ng kaawaan at pagmamahal sa iyong mga panakal. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. Sino ngayon ang na-rebuke? Rebuke is real na naman. So, yun dapat ang isama ninyo sa inyong refleksyon. Yun, maganda yung ginawa ni Sis Lisa. Pinakita sa akin ng banal na espiritu kaninang umaga. Mayroon pa Diba Sharon, si Brother Sandy Sharon ay, kailan ba yun Sharon? April ba yun Sharon? O May na yun? Na nabigyan natin siya, na-acknowledge siya ng Holy Spirit. So, kasama yun Sharon, mayroon siyang 200 pesos siya. Isama mo yun dyan sa lista, Sharon. O hala, si Tita Lynn natin, si Manding Linda, ay nandito pala sa ating live noon. Sharon, hindi mo sinama sa listahan. May utang ka, Sharon, kay Tita Linda mo, Sharon. Dahil hindi mo siya sinama, na nandito pa rin siya sa ating live, Sharon. Isama mo siya sa love gift, Sharon. Mag-utang na lang ako. Ayan, no? So, mga ka-Team Jesus, huwag tayong mag-aalala. So, doon, i-edit mo lang yung sa'yo, Sis Lisa, at i-mention mo yung lesson. I-mention mo doon ng Bible study verses ba na doon ka kinausap ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah.
So ayan no, nai-strengthen tayo kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. At ang kapayapaan na nararanasan natin mga katenjisas ay hindi naiintindihan niya ng mundo. Hindi naiintindihan na ng iba. Sabi na, nakakaranas na sila ng ganitong pagsubok sa buhay. Pero tingnan mo, ayan, kumakain dito, nagpo-post ng ganyan, nagpapasalamat, natatawa, nag-i-enjoy. Why? It is the love of God. It is the joy of the Lord is our strength. Kaya rejoice in the Lord always. Rejoice. And again, I say rejoice. Hallelujah. Hanggang sa muli. Jesus loves us. At maya-maya ay bantayan ninyo ang ating live Team Jesus members nang sa ganoon ay makalaman natin kung sino na naman ang pipiliin ng banal na espiritu na makatanggap ng kanyang mga pagpapala sa buong linggong ito. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.